Para po sa ating Sunday School, magkakaroon ng isang panibagong series. Ito ay pinamagatan kong Singing with Grace in Our Hearts. Of course, ang paksa na ito ay tungkol sa ating pag-aawitan, sa ating pagsamba. Ang pag-aawitan ay bahagi ng ating pagsamba na laging ginagawa sa lingguhan. At itong mga pag-aaral na ating gagawin ay may layunin na yung bahaging iyon ng ating pagsamba ay ating mapag-igi, palalim ang ating pag-unawa sa ating mga inaawit at ito'y magmula sa ating mga puso. Itong phrase na ito, singing with grace in our hearts, ay nagmumula actually sa Colossians 3:16. Ito'y ginagamit sa 1689 Baptist Confession of Faith, chapter 22 of Religious Worship and the Sabbath Day, paragraph 5. The reading of the scriptures, preaching and hearing the word of God, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as also the administration of baptism and the Lord's Supper are all parts of religious worship of God. So itong paragraph na ito of the Baptist Confession of Faith ay isinasaad kung ano ang mga bahagi ng ating pagsamba. Alam natin yung reading of scriptures, pangangaral ng salita ng Diyos, pakikinig sa salita ng Diyos, pagtuturo, itong singing with grace in our hearts to the Lord ay kinikilalang bahagi ng ating pagsamba. At ito'y paglilinaw na hindi lamang singing na tayo aawit lamang robotically. Ito ay kailangang magmula sa ating mga puso and also with grace na mayroong biyaya. Ang phrase na yon ay nagmumula actually sa Colossians 3:16. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness. Yun yung salin sa ESV ay with thankfulness. In Greek, ito ay charity, and the King James Version ng salin nila ay grace. So, singing psalms and hymns and spiritual songs with grace in your hearts to God. At syempre, nung panahon ng pagsulat ng 1689 Baptist Confession of Faith, ang Bible ng mga English-speaking people ay King James, at ito ang kanyang kinuhang phrase. At also, yun naman talagang word na charity ay mas malapit doon sa root na charis of grace kaysa doon sa thankfulness o eucharismos o eucharisto, yung thanking God. So, singing with grace in our hearts. At parang syempre ang iniisip, nandun naman nga talaga yung sense of thankfulness. Ang ibig sabihin ng singing with grace ay na yung biyaya ng Diyos ay nasa ating puso, ating ninanamnam, ating ikinagagalak. At dahil tayo ay magalak sa ating, kinagagalak natin yung biyaya na ating natanggap. Kaya tayo ay may pasasalamat. Kaya yung ating pag-aawit ay may kagalakang nagpapasalamat sa biyayang natanggap. Ito din ay makikita sa Ephesians 5:18-20, similar, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So, dito sa mga salitang ito, pansin natin yung salita pa lamang na singing and making melody in your heart ay nagpapahiwatig na dapat ang ating mga pag-aawitan ay may kagalakan. At yung singing, yung making melody, ito ay nag-presume na yung umaawit ay mayroong kagalakan sa kanyang puso. At madalas itong gamitin na imahe sa Psalms, na sinasabi, make melody in your heart, to sing. At ang impression na nakukuha natin, ang expectation,
Kaya sila tinatawagan na umawit ng bagong awit o to make melody to God ay dahil sila ay inaasahan na meron silang kagalakan sa kanilang puso. Kaya sila ay tinatawagan na sila ay umawit. And yung particular na joy ay gratitude, ay kanilang kaligayahan at pasasalamat doon sa natanggap na biyaya. Alam nga natin ang yung katuruan na tayo ay nakaiibig lamang sa Diyos dahil tayo ay una niyang inibig. Yung lahat ng kagalakan na nagmumula sa atin ay dahil nauna din ang Diyos na umibig sa atin. Kaya tayo may kagalakan, kaya tayo may papuri. Ito'y tugon natin na sa nauna niyang pag-ibig sa atin. At meron nga din nagsasabi na sa banal na kasulatan na ang Diyos ay nagagalak sa atin at siya din ay aawit. Sabi sa Zephaniah 3:17 na ito ang kanyang gagawin, I will exalt in you with loud singing. Ang Diyos mismo sa kanyang pagpapahayag na siya ay nagagalak sa kanyang bayan, siya ay umaawit. At merong isang talata sa Hebreo na hindi ko maalala sa Hebrews na sinasabi ni Jesus, or at least in-apply nung writer kay Jesus yung isang Psalms na siya'y dadating with singing. Si Kristo mismo ay umaawit to His brothers. So, ito daw ang ginagawa ng Panginoon sa kanyang kagalakan in victory, at tayo din ay tinatawag na magkaroon ng pag-aawit. At ito yung kinikilala natin na bahagi ng ating pagsamba, na tayo ay umawit ng may ganong kagalakan, pasasalamat doon sa biyaya na natanggap natin mula sa Panginoon. At kaya yung mga kinakanta natin sa ating pagsamba, yung mga hymns, ay nagpapahiwatig ng pasasalamat sa biyaya ng Diyos. Ito ay expressing the church's thanksgiving for God's grace. Sa mga hymns in general ay yung mga iba-ibang hymns na naging beloved in the history of Reformed worship and in other churches as well na hindi lamang Reformed, yung kanilang ang ginagawa ng mga hymns ay merong unang hina-highlight na particular grace. So bawat isang mga himno na kinalugdan ng Iglesia ng Diyos ay may kanya-kanyang mga hina-highlight na biyaya ng Diyos na kanilang inaawit. So mayroong mga awit na patungkol sa kaligtasan generally, or sa providence ng Diyos, o sa pagpapakilala ng Diyos, o minsan specifically justification o kay Kristo. Yung anumang mga biyaya na natanggap mula sa Diyos, ito ay binibigyan diin ng bawat isang awit, at ito ay kaya natuto ang Iglesia ng Diyos na magkaroon ng papuri patungkol sa bawat biyaya na yon na natanggap nila. Maliban doon ay merong kung meron silang hina-highlight na particular grace, at doon nga ay sinasanay noong awit na yung iglesia ay magkaroon ng tugon. Generally, ang lahat ng tugon to any grace ay gratitude, pero minsan ang bawat awit ay merong particular slant on the flavor of gratitude na gustong ituro sa atin ng isang awit. So minsan ito ay expressed in faith, at sinasanay tayo ng isang awit na ipahayag ang isang matibay na pananampalataya o yung words of gratitude, or minsan ang tugon natin in gratitude for grace ay na i-confess ang ating guilt. So maging ang confession of guilt is a grateful response to grace received. Ito ay dahil sa yaman ng biyaya na ibinuhos sa atin ng Diyos, ating
mas nauunawaan, napakalaki nga ng aking pagkakautang sa Diyos sa yaman ng aking na natanggap mula sa Kanya. Kaya ang aking tugon ay kilalanin din ang aking kakulangan, ang aking pagkamakasalanan. So, even confession of guilt is a grateful response to the grace received. So, ganito ang mga iba't ibang makikita natin sa iba't ibang mga awit. At ang gagawin nga natin sa series na ito ay dadaan tayo sa history ng mga hymns at kukuha ko ng isang sample hymn from each era, isang representative hymn sa era of Reformation history lamang. At so magsisimula tayo dito sa isang hymno na kilala natin ngayon, at ito ang isa sa mga earliest of Reformation history dahil ito nga ay sinulat ng mismong pinagsimulan ng Reformation history, si Martin Luther. At sa pag-aaral natin ng hymno na Mighty Fortress, ang layunin nga natin ay na maging ang awit na ito ay mas malalim ang pag-unawa natin at maunawaan natin ano yung hina-highlight na grace doon sa awit na ito at ano yung response na isinasanay sa atin noong awit, paano tayo hinuhubog na tumugon doon sa biyayang natanggap natin at meron ding resistance kung paanong tayo ay hindi handang tumugon doon sa pag-awit na yun. Ay minsan may paggabay yung awit mismo na para tayo ay ma-expose kung ano man ang mga resistance natin sa gratitude to grace, and also ano pang reformation ang maaari nating ipagsaayos sa ating pag-awit. So, ito ngang Mighty Fortress na awit. Hindi nyo alam, ito ay sulat ni Martin Luther. At syempre, dahil si Martin Luther ay German, originally it was German. Ang title nun ay Ein Festburg. Yung kanyang, ito ay sinulat in around 1527 to 1529. So that is 10 years after noong supposedly yung kanyang pagpako ng 95 Theses doon sa Church of Wittenberg, doon pa lang naisulat yung hymn na Mighty Fortress. At meron siyang sinulat na of the worship of God in the communion of the churches dahil maliban nga sa kanyang pagreforma tungkol sa pagtuturo ng kaligtasan ito na ang kanyang kinailangang isagawa na isaayos yung worship of the churches. Sa dulo ng kanyang dulo ng kanyang sulat, ito ang kanyang sinabi, I also wish that we had as many songs as possible in the vernacular, which the people could sing during Mass. For who doubts that originally all the people sang this which now only the choir sings, or responds to, while the bishop is consecrating? The bishops may have this hymn sung either after the Latin chants, or use the Latin on one Sunday and the vernacular on the next, until the time comes that the whole Mass is sung in the vernacular. But poets are wanting among us, or not yet known, who could compose evangelical and spiritual songs. I mention this to encourage any German poets to compose evangelical hymns for us. So, dito nga ay makikita natin na isa sa mga hangarin ni Martin Luther sa Reformation ay na magkaroon ng ang sinabi niya dito, songs in the vernacular. Ito ang kanyang isa sa mga unang isinagawa maliban sa kanyang pagtuturo on justification. Yun ang kilala natin na kanyang itinuwid, ay una kanyang sinikap na maisalin ang Biblia into German dahil nung panahon na yon, ang Biblia mismo ay available lamang in Latin at mayroong superstitions
na sagrado yung lengguwahe na Latin at hindi dapat maisalin yung Biblia sa ibang lengguwahe. Si Martin Luther ay pinaglalaban, kailangan itong umabot sa mga tao. Kaya ito'y isinalin niya into German. At maliban doon, yung ding mga awit, ito nga sinabi niya, dapat yung mga tao ay kasamang umaawit during Mass. Meron siya actually mga mismong binanggit na liturgical elements dun sa that could sing during Mass after the Sanctus and the Agnus Dei. Yun yung kanyang binabanggit. So meron ng mga known na liturgical elements. Kung sa atin, alam natin yung doxology, yung Sanctus, yung part na may mga sasabi ng the Lord is in His holy temple. Yun. And ang tawag niya isa, the gradual, yung procession yata. So, yung layunin niya ay na magkaroon ng awit na mauunawaan ng lahat at lahat ng tao, lahat ng iglesia ay makakalahok doon sa pag-awit. So, kaya nagkaroon siya ng paglalayon na yung gumawa ng mga awit in German. At dito nga mayroon siyang panawagan na magkaroon ng mga German poets to compose evangelical hymns for us. Meron siyang sinulatan na isang kanyang kaibigan, isa sa mga tumulong na magsalin in German ng Biblia, at ito ay binibigyan niya din ng mga directions para gumawa ng hymns. So sabi niya, I would like you to avoid any new words or the language used at court in order to be understood by the people. Only the simplest and most common words should be used for singing. At the same time, however, they should be pure and apt. And further, the sense should be as clear and as close as possible to the song. You need a free hand here. Maintain the sense, but don't cling to the words. Rather, translate them with other appropriate words. So, yung mga awit na gustong ikatha ni Martin Luther ay actually yung mga Psalms mismo. Kanyang sinasabi na mula sa Psalms ay isalin ito at ibigay yung sense. Sa susunod na henerasyon, at yun ang makikita natin sa next week, ay sila naman ay mas seryosong mga awit, yung Psalms lang mismo ang gusto nilang awitin. Pero dito ay mas si Martin Luther sa kanyang pag-unawa ay merong freedom na ito ay magkaroon ng konting paglihis in the wording, kaya maaaring magkaroon ng translation na hindi naman necessarily word for word. So, ay sulat niya kay George Spalatin noong 1523. Yung mga una niyang awit na sinulat, sinasabi sa kasaysayan ay kanyang isang tugon or lamentation noong ang ilan sa kanyang mga kasama in the Augustinian monastery na kanyang pinanggalingan ay noong siya'y nag-lead ng Protestant Reformation, meron siyang mga kasama ng mga dating monghe na nag-convert. At yung ilan sa kanyang mga kasamahan ay pinatay for their Protestantism. At dahil doon siya ay gumagawa ng, yung mga unang hymns na kanyang ginawa ay lamentation for their death. To recognize his brothers as martyrs. Pero yun, mga pinaka nakilala sa mga awit ni Martin Luther, at yung pinaka nanatili sa atin ngayon, sa totoo lang, meron akong mga nakitang ibang awit ni Martin Luther, I think before na ibang titles, pero hindi ko na-recognize yung na si Martin Luther ang nagsulat ng mga ibang awit. Ito ang pinakakilala ng lahat, na ito ang kilala itong awit na ito at kilala na si Martin Luther ang nagsulat. So yung kilala natin na version
ay isang salin noong mga late 1800s. At ang nagsalin nito actually ay isang Unitarian. So hindi siya naniniwala sa Trinity, isa siyang Unitarian. At ito yung kilala na salin natin sa among non-Lutheran churches. So yung mga Lutherans, meron silang mas literal translation na ginagamit. Pero malapit pa din actually yung pagkakasalin even nitong translation na to. So ito yung naging kilala na inaawit among even the Reformed churches and Presbyterian churches. Ito yung inaawit. At yung grace that is highlighted in this hymn ay yung God's powerful protection. At yun nga sa unang linya, a mighty fortress is our God, a bulwark never failing. Our helper He amid the flood of mortal ills prevailing. So, ditong ang awit na ito ay actually ang pagninilay-nilay ni Martin Luther mula sa Psalm 46. Sabi sa Psalm 46, verse 7 at 11, the Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our fortress. At marami sa lengguwahe na makikita natin sa Psalm 46 ay nandito sa kanyang awit ng na kinatha na a mighty fortress. And also, kung titignan natin yung German translation ni Martin Luther ng Psalm 46 ay kamukhang-kamukha nga yung madami sa kanyang German na sinulat na hymno in Mighty Fortress. So, ito ay talagang directly based on Psalm 46, pero makikita nga din natin yung pag-employ ni Martin Luther nung kanyang freedom na merong diretsong pag-refer to Jesus Christ sa kanyang hymn. At syempre, yung Psalm 46 mismo ay wala namang babanggitin na Hesus Kristo. Pero sa awit ni Martin Luther, ay siya ay babanggitin niya si Hesus Kristo. Kasi nga, siya ay tingin niya pwede namang ipaliwanag maging doon sa awit kung paano si Hesus Kristo ang tinutukoy noong Psalm 46. So, yung salitang fortress ay tumutukoy sa isang military stronghold. Yung bulwark ay isang wall. So, yun yung tinutukoy doon sa yung imahe na binubuo about God being a mighty fortress and a bulwark never failing. Yung actually sinulat ni Martin Luther doon sa original German, ginamit niya yung salitang mighty fortress, pero hindi a bulwark yung kanyang pangalawa, kundi binanggit niya na a strong weapon and shield. Yun yung kanyang mas ginamit. At sa paggamit ng weapon ay medyo on the offensive din yung pag-describe ni Martin Luther sa Diyos, hindi lamang isang shield. Kasi mukhang mas defensive lang yung ipinipinta dito sa English translation na meron tayo. Pero merong as a weapon, paglaban na gustong ipinta si Martin Luther. So, sa biyaya ng Diyos, He preserves us as our fortress, our help. Kaya nga yung sinasanay sa atin nung awit ay na tayo ay angkinin ang Diyos bilang our God at siya ay our helper. Siya ay tumutulong sa atin at aangkinin natin siya bilang isang mighty fortress at tayo tumatayo with confidence na siya ay tumutulong sa atin. So ito yung grace na isinasanay sa atin o na hina-highlight ng kanta, pinapakita sa atin nung awit na siya ay ating tagapagtanggol. Siya yung fortress. At yung awit mismo ay tinuturuan tayo na magkaroon ng tugon in confident faith, na tayo ay magkaroon ng pananampalatayang may kumpiyansa sa lakas ng Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin.
Ito yung, and though, sa linya, and though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear. So ito yung tinuturong maging tugon noong awit na dahil ang Diyos ang ating tagapagtanggol, siya ang nag-iingat sa atin at ang Diyos nating nagtatanggol is mighty, and yung as a bulwark, He is never failing, kaya't mapuno man ng dyablo ang buong mundo ay hindi tayo matatakot. So, ito ay makikita natin na mayroong nagmula doon mismo sa Psalm 46. Kung titignan natin, Psalm 46, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way, though the mountains be moved into the earth of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. So yung ginagamit na imahe ng Psalm 46 is mountains and waters, pero ginawa na ni Martin Luther, mapuno man ng dyablo. So devils filled, at yun ang kalaban natin, hindi tayo matatakot. So kinuha niya yung mismong mensahe at in-apply niya spiritually, kaya't kung ang Diyos ang kakampi sa atin, tayo ay walang takot. Mayroon pang isang ganyan sa Psalm 27, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? So itong linya na ito from a mighty fortress ay nagsasanay sa atin na magkaroon nga ng ganong kumpiyansa sa Diyos, given na siya ang ating tagapagtanggol, ay hindi tayo magkaroon ng takot, magkaroon tayo ng pananampalataya. Pagdating nga sa bagong tipan ay meron ding pagtuturo ng ganitong confidence in the protection of God. What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. So ito yung mga biblical na pagtuturo na maaari nating makitang na sumusuporta doon sa tinuturo sa atin ng awit na maging ating pananampalataya, maging ating kumpiyansa in the God na ating kinakapitan, magkaroon tayo ng mawalan tayo ng takot, tayo man ay humarap sa napakaraming mga suliranin o kalaban sa ating pananampalataya, sapagkat ang ating Diyos ay isang mighty fortress and a bulwark never failing. So, ito ay itong ganitong confident faith ay maaaring hindi automatic sa atin, at siguro kung tayo matagpuan natin na tayo ay hindi ganoon katibay ang ating pananampalataya, baka nahihirapan tayong makiawit doon sa mighty fortress, ang kinin siya bilang ating Diyos, ang kinin na tayo ay hindi natatakot laban sa mga dyablo o sa anumang mga tukso, at kaya ang nagiging maaring kalaban ay fearful doubt and misplaced trust. So ito nga ang mga direct obstacles to confident faith. Una, yung fearful doubt. Kung tayo ay nagdududa, either may doubt that God is able to protect us, kung may nagkakaroon man ng pagkulang sa ating pananampalataya na ang Diyos ay may kakayanan na tayo ay ingatan, pero ang kadalasan hindi ganito ang itsura ng pagdududa sa Diyos, dahil siya ay Diyos, siya ay makapangyarihan. Wala tayong pagdududa. Kung kinikilala natin na mayroong Diyos, ay hindi madalas napupunta sa ganitong anyo ng pagdududa tungkol sa Diyos, kundi ang pinagdududahan is that God is willing to protect us. Kung siya man ay may kakayanan, ay tayo maaaring magkaroon ng pag-alinlangan na ang kinin na gusto ba ng Diyos na ako ay kanyang ingatan dahil ako ay makasalanan, ako ay laging lumiliko sa kanyang kalooban.
Maaari ko ba talagang angkinin na siya'y para sa akin? Kaya magkakaroon tayo ng mga pagdududa tungkol doon. Ito rin ay maaaring masabing nag-uugat doon sa misplaced trust dahil ang tinuturo sa atin, ang ating dapat sampalatayanan ay ang Diyos kay Hesukristo lamang. Ngunit minsan ating nilalagay ang ating tiwala at nakasalalay ang ating kumpiyansa sa ibang bagay. Ang pinakamadalas, trust in ourselves or our own worthiness. At kung yun ang ating kinakapitan, kaya nga tayo napupunta doon sa mga pagdududa na tayo ay baka hindi kinalulugdan ng Diyos ay dahil ang sinusukat natin ay kung tayo ba ay karapat-dapat sa Kanya. Pero dapat nga ay wala na tayo at all tiwala sa ating sarili. Alam natin na hindi tayo worthy, na tayo ay ingatan ng Diyos at ang ating kakapitan ay nasa biyaya ng Diyos ayon sa Kanyang pangako. Ang mga unworthy ay Kanyang pinangakuan na Kanyang iingatan at yun ang ating kinakapitan, yun ang basihan ng ating pananampalataya. Maaaring ang ating pinagtitiwalaan ay kung hindi ating sarili ay ang ibang tao na meron na tayong kumpiyansa na dahil ang ibang tao ay meron na nagbibigay naman ng approval sa atin. Yung iglesia ay kinikilala tayong mabuti at mananampalataya. Kinikilala tayo ng pastor natin na tayo ay okay namang Kristiyano at kung yun ang ating tinatayuan bilang ating kumpiyansa sa harap ng Diyos, ito nga ay isa ding maling pinaglalagyan ng ating pananampalataya. At yung iba pang mga maaari nating paglagyan ng ating pananampalataya, yung mga earthly solution sa ating mga problema dahil ang nakikita lang din nating problema ay yung mga earthly problems. So yung mga problema sa kakulangan ng salapi or sa ating sakit. So ang mga nakikita lamang natin ay kailangan ko yumaman, kailangan kong matulungan ako para ako'y makapagpagaling. So ito lang ang mga nakikita nating mga solusyon at doon natin inilalagay ang ating pananampalataya kung tayo ay doon lamang nakatingin. At in lahat ng ito ay maling paglagyan ng ating pananampalataya. At ang tinuturo nga sa atin ay na ang tama lamang na ating pagkatiwalaan ay ang Diyos. Yun yung gustong ituro sa atin ng awit na Mighty Fortress. He is our mighty fortress and our helper amid the flood of mortal ills prevailing. So yung flood of mortal ills prevailing, maging yung sakit o lahat pa ng kahirapan sa mundo, lahat yan ay mga mortal ills lang at ito man ay malunod tayo, ito'y bumaha sa atin, ang tumutulong sa atin maging doon ay ang Diyos lamang. So itong awit ay tinuturo tayo na yun ang ating kapitan. At kaya kung ating isasaayos ang ating pag-awit nito ay tinuturo sa atin, yung awit ay merong na ibabalik sa atin na ano ang tunay nating misery. Kung ano ang ating tunay na problema, yung awit ay inilalahad sa atin. Ito nga yung isang linya, for still our ancient foe does seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate, on earth is not his equal. So, doon sa itong linya na ito ay bahagi noong kantang Mighty Fortress at idinidiin uli sa atin na meron tayong kalaban na talo tayo. On earth is not his equal. Hindi natin siya makakalaban. Itinuturo nga ni Pedro, sabi ni Pedro sa 1 Peter 5:8, be sober-minded, be watchful, your adversary the devil prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. At ito ay na-experience niya mismo. Sinabi nga sa kanya ni Jesus, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like wheat. At ito nga ay sa panahong ngayon, binalaan na siya ni Jesus.
pero siya ay nagmalaki sa kanyang sarili at ang kanyang pinaglagyan ng kanyang tiwala ay ang kanyang sariling kakayanan at sinabi niya sa Panginoon, lahat man sila ay tumalikod, hindi kita iiwan. Siya ay may kumpiyansa siya noon na siya ay hindi matutumba, pero ito nga ay binabalaan siya ni Jesus na si Satanas na mismo ang magpapahulog sa iyo. Sinabi pa nga sa kanya mismo, hindi mauhulog ka 3 beses pa na i-deny mo ako. So ito ay yung awit mismo ay ginagabayan tayo na alalahanin na kung tayo sa ating sariling lakas ang lalaban ay hindi natin ito kaya. Yun nga yung susunod na linya, sabi, did we in our own strength confide, our striving would be losing. Were not the right man on our side, the man of God's own choosing. So, dahil meron tayong kalaban na si Satanas at siya ay hindi natin kaya, siya ay mas malakas sa atin and armed with cruel hate dahil ito ay isang armas, yung talagang gamit niya ay his Rüstung. Hindi ko maisip yung German na ginamit niya ay Rüstung, yun nga talaga ay weapon. No, so yung kanyang tinutukoy na meron siyang arm of cruel hate dahil siya ay handang gamitin ang kanyang galit at ang mga Kristiyano ay hindi maaaring gawin yon na sila ay gumanti in cruel hate. Diba? So, dahil ang kalaban ay merong kakayanan na or na nasa kanyang pwede siyang magalit, gamitin ang kanyang galit. Talo tayo dun. Hindi tayo makalaban sa kanya. So, kung tayo ay haharap, did we in our own strength confide, our striving would be losing, we're not the right man on our side, the man of God's own choosing. Ito sa Psalm 127, may napapahiwatig na similar sentiment, unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for He gives to His beloved sleep. At ito nga sa makikita natin doon sa pagkatha ni Martin Luther nung awit, ay dinadala niya patungo kay Hesukristo yung ating pagninilay-nilay kung paano ang Diyos ay nag-iingat sa atin. Mas explicit si Martin Luther about Jesus Christ. Kaya binabanggit niya na the right man on our side na kailangang tumulong sa atin, the man of God's own choosing. Ito yung susunod na linya. You ask who that may be, Christ Jesus, it is He. Lord Sabaoth, His name, from age to age the same, and He must win the battle. Ito yung pagpapakilala sino yung man na siyang kailangang tumulong sa atin at tanging makapagliligtas sa atin, yun ay si Jesus. At yung Lord Sabaoth, His name, anong bata ako na nakita ko itong term na ito, iniisip ko it's just a different way to call the Lord of the Sabbath kasi medyo kamukha nung salitang Sabbath. Pero yung Lord Sabaoth ay hindi yun ang ibig sabihin. Yung Hebrew na Tsebaoth ang ibig sabihin ay hosts. At ang ibig sabihin ng Lord Sabaoth is the Lord of hosts. So ang tinutukoy dito ay na siya ang Lord of hosts, si Jesus. Lord Sabaoth, His name, from age to age the same. At yung nag-translate, yun yung Unitarian, ay ginamit itong salitang from age to age the same. At pwede natin siyang pagbigyan. Siguro gusto lamang niyang mag-rhyme kasi Lord Sabaoth, His name, from age to age the same. Pero baka din kasi dahil ang original na sinulat ni
ni Martin Luther ay siya daw ay Lord Sabaoth and there is no other God. So, pero hindi yun ang nilagay ni Unitarian translator. Pero pwede naman din, siya pa rin kinilala naman niya na Lord of Hosts and from age to age the same. Ang Diyos naman yun, ang hindi nagbabago. So, sige, aring pagbigyan. Ito'y maaawit pa din natin as pagkilala na Jesus is truly God, ascribing to Him as He is the Lord of Hosts and age to age the same. At yung term na He must win the battle, ay hindi ito parang isang wish lamang natin na kailangan manalo si Jesus. So in yung language in the Old English, kapag sinasabing ito yung dapat mangyari, ay nagpapahiwatig yan ng kumpiyansa na ito yung mangyayari. So ang tinutukoy dito ay isa itong declaration na kanyang confidence that Jesus will win. So, yun yung pagsabi na si Jesus, He must win the battle. Ito nga ay sinasabi sa 1 Timothy 2:5, there is one God and there is one mediator between God and men, the man, Christ Jesus. At ito yung pagkilala kung sino ang tanging makapagliligtas sa mga tao, sa atin, makapagliligtas ay ang Panginoong Hesukristo. Ito yung sabi, though this world with devils filled should threaten to undo us, we will not fear, for God has willed His truth to triumph through us. Dito mapapansin natin na yung kumpiyansa na tinuturo sa atin ay in God's will. Yun ang dahilan kaya tayo hindi matatakot from sheer grace to protect us. Kaya dinidirect tayo from any misplaced trust na magtiwala sa ating sarili o sa ating worthiness at na yun ang maging basihan ng ating kumpiyansa na tayo ay siguradong ililigtas tayo ng Diyos ay hindi sa ating worthiness of our faith, the strength of our faith or the strength of our good works, kundi tayo may tiwala lamang doon sa kalooban ng Diyos from sheer grace to protect us. Kaya yung greatness of our misery and our deliverance ay muling naituturo sa atin noong awit na A Mighty Fortress. Itong tinutukoy ko na the greatness of our misery and our deliverance, ito yung madalas ko nang banggitin sa Heidelberg Catechism na tinuturo sa atin na how many things do you need to know in order to live and die by the comfort that Christ provide. At yun sabi niya, 3, first, the greatness of our misery. Second, how we are delivered from this great misery. And third, how we are to thank God for such great deliverance. So, yung awit ng The Mighty Fortress ay gumagabay sa atin. Una, pinapamuka uli sa atin yung greatness of our misery sa pamamagitan ng yung mga linya na ang ating kaaway ay mas malakas sa atin at kung sa ating sariling lakas tayo ay talo. So, binabalik tayo sa pag-unawa na ito ang ating tunay na misery, kaya tayo kailangang kumapit kay Kristo lamang. Kaya yun din tinuturo sa atin, ano ang tanging makapagliligtas sa atin, si Kristo lamang ang makapagliligtas. At yung buong awit ay isang paggabay kung ano ang ating tugon, kung ano ang ating grateful response doon sa kaligtasan na iyon. Kaya dun sa mga sunod na linya ay isa uling pagpapatuloy ng kanyang kumpiyansa. Kanya sinasabi, the Prince of Darkness grim, we tremble not for him. His rage we can endure, for lo, his doom is sure. One little word shall fell him. Ayun, sa literal translation nung sinulat ni Martin Luther, ang sinasabi ay, he's judged, the deed is done. One little word can fell him. At yung some slight difference doon sa pagkakasulat ni Martin Luther, at ito yung inaawit na version ng mga Lutherans, ganito yung translation nila, ay una ay hindi in the future lamang ang pagkatalo ng kalaban. Yung sa pagkakasulat ni Martin Luther at pag-unawa nila ay talo na yung kalaban. Maaari mo siya ding talunin with a little word. At yung
hindi na hihintayin mo pa, his doom is sure, tapos dadating ang panahon na by a little word ay siya'y gagapiin ng Panginoon. Hindi na hihintayin lamang natin, kundi na mayroong kakayanan na talunin ang kalaban sa pamamagitan ng little word. At mayroong madaming mga paghuhukay na ginagawa ang mga tao kung ano yung little word. At meron nagsasabi na binanggit ni Martin Luther in some kind of book na tinuring niyang little word yung salitang father, this little word father, at yun daw yung salita. Though I think kung babalikan lamang natin yung Psalm 46, ang tinutukoy lamang dito ay na ang Diyos with a little word ay kaya niyang patahimikin ang kalaban. So sabi sa Psalm 46, the nations rage, the kingdoms totter, He utters His voice, the earth melts. The Lord of hosts is with us, the God of Jacob is our fortress. So, ang gusto lang itukoy dito ni Martin Luther, I think, ay na yung kapangyarihan ng Diyos, kaya niya sa pagkilos lamang ng maliit na salita ay kaya niyang gapiin ang kalaban. So, paghahambing lamang yun na ang Diyos sa kanyang kalakasan, kailangan lang niyang bulungan yung kalaban ay yan ay matatalo na. So, ito yung kumpiyansa na meron at tinuturo sa atin nung awit na Mighty Fortress. At ito bilang conclusion ay yung last line, that word above all earthly powers, no thanks to them abideth. The Spirit and the gifts are ours through Him who with us sideth. Let goods and kindred go, this mortal life also. The body they may kill, God's truth abideth still, His kingdom is forever. At ito ay pinagsasama-sama nga kung paanong ang ating kumpiyansa ay nasa Diyos lamang, na siya ay above all earthly powers at walang tumutulong sa Kanya, na siya ay maging mas mataas sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, at mula lamang sa Kanyang biyaya siya ay nag-iingat sa atin, at kaya tayo ay mayroong confident faith in God's gracious preservation through Christ alone. So, ito ang naibibigay na paggabay sa atin ng Mighty Fortress na awit, isa sa mga naging unang paraan na mapaawit din ang buong kongregasyon na ginawa ni Martin Luther, at nagsimula na magkaroon from then na ang buong kongregasyon ay maunawaan from their hearts. Sila din ay umawit na itong biyaya ng Diyos ay aming ikinagagalak, aming kinakapitan at aming pinasasalamatan. So meron po ba kayong mga katanungan or comments about the song na A Mighty Fortress is Our God? Right. Nandiyan ba yung goma? Brother IE, yung sa Yes, sir. Mic test. yung sa dulo, last two lines, God's truth abideth still, His kingdom is forever. Oh, pwedeng paki-elaborate lang, yung especially yung yung last line, His kingdom is forever. Forever, we know forever is eternity, eternal. No? Pero we also know having God's kingdom here on earth is the kingdom of God is at hand, nasa lupa na rin. Paki-elaborate lang yung His kingdom here on earth. Ayun. At present and in the future. Okay, yung tinutukoy dito ay na yung paghahari ng Panginoon ay hindi magigiba. Ano man ang mangyari sa atin, maging sa mga panahon na mayroong may mga mamatay sa atin, yun yung pinipinta niyang
mga sitwasyon na meron mang mga mamatay sa atin, duman tayo sa mga paghihirap, even sa ganung panahon, nagahari ang Panginoon at yun ang ating ikinagagalak. Yung original actually na sinabi ni Martin Luther dito ay na yung inisa-isa niya yung goods and kindreds goes, sabi niya kahit na anumang goods, fame, the children and my wife. So, yun, mamatay sila lahat. Yun ay matanggal sa akin. At ang ang pagkakasabi niya about the kingdom is still ours. Ay yung nasa atin pa rin ang kaharian. So ito man ay kunin sa atin ng kalaban, kaaway, yung mga yung mortal or mga earthly goods, tinagagalak natin sa mundo. There is a spiritual kingdom that is promised to us and it is always ours. Yun yung sinasabi sa Matthew 5, the Beatitudes, yun yung parehong blessing na una at sa huli, that the kingdom is theirs. So yun yung pinangahawakan dito. The spiritual kingdom is yung pagkilala natin na ang Panginoon ay naghahari at siya ang sovereign over everything at hindi ito matatalo. Yun yung ibig sabihin ng His kingdom is forever. Karugtong pa niyan. Anong kingdom naman paano naman o ano naman ang pinagkaiba ng kingdom na itinuturo na ng Jehovah's Witnesses compared to that? Hindi ako ganun ka-familiar sa teachings ng Jehovah's Okay. Witnesses kung ano exactly yung pagtuturo nila ng kingdom. Pero even among the Protestant na-inspire ng awit na ito ay nagkaroon na actually na ito ay nag-inspire ng very nationalistic sentiments among Germans at kinakanta nila yung Mighty Fortress even without the religious belief in the spiritual kingdom ay inaangkin nila yung kingdom sa Germany. Yung minsan nga ganoon ang pagtingin kung ano man ang sa Jehovah's Witness o sa ibang version na tinitignan yung kingdom at hinahanap at pinanghahawakan yung kingdom in the earth. Pero siya sabi ni Jesus, my kingdom is not of this world. Yung kingdom na yon ay paghahari na spiritual na hindi katulad ng nasa mundo. Ito ay hindi through fighting. Yun yung pagkakasabi niya na if it were, my disciples would be fighting, makikipaglaban at ganun isulong ang kanyang kaharian na makikipagdigma. Pero ang ginagawa ng kanyang mga disciples ay nagtuturo. So, yun yung kaharian na meron, the kingship of Christ, at yun yung pagkakabanggit din sa ating Confession of Faith, chapter 8, paragraph 10. Yung paghahari ng Panginoon as King ay sa kanyang pamumuno through His law and kanyang pangangasiwa ng lahat ng nangyayari sa mundo as a sovereign. Yun po ang tinutukoy at pinanghahawakan natin, kinagagalak natin as the kingdom dahil ang ating Panginoon ang namumuno sa lahat ng nangyayari at siyang Thank you. Thank you sa lecture, Brother IE. Tanong ko lang kung anong version ng English version na ginagamit nating hymn. Yun ba yung ginagamit natin? Which is, kung... yung translation ng Unitarian. Yun yung Unitarian. ginagamit natin. Yan yung ginagamit din ng halos lahat ng ibang Karamihan. churches outside the Lutheran. So, yung mga Lutherans, meron silang ibang English translation na mas traditional to them. Pero naging accepted even among Baptist, Fundamental Baptist, Presbyterians, and Dutch Reformed, yung version ng Mighty Fortress na salin ito. Malapit naman actually yung pagkakasalin nung itong language na to in English. Malapit yung nakuha. Thank you. Brother Ai, tungkol naman dun sa melody niya, meron bang significant background yung melody nung
A Mighty Fortress? Yung melody ay si Martin Luther din na nagsulat at ay nagkaroon ng some doubts about that in the 1900s, pero eventually na-convince nga sila na bahagi talaga ng mga gifts ni Martin Luther ay na siya din ang nagkatha ng mismong melody. Nung panahon ni Martin Luther ay ang ginagamit nila sa pag-awit ay Gregorian chants at meron lamang mga same tunes na gagamitin for certain na ulit-ulitin lamang ito sa maraming ibang mga awit. Ganun. So, ganoon lang din nung panahon na yon ay gumawa sila ng certain set tunes for certain number of lines and syllables in each line. So, meron silang nakadesenyo for this certain song na ganito kasi kahaba yung syllables per each line. So ito ang gagamitin natin naman. So meron yata sila originally mga 10 na tunes, gagamitin nila yun for many other hymns. So ito yung naging angkop naman nung panahon na yon, and the style is ito in-adapt din eventually ng mga classical musicians. At nag-develop from there yung music. Pero wala namang theological significance, I think. It's more na ito yung way for na magkasya yung syllables, magkasya yung words, and also to express a certain emotion that was during their time expressed in that certain tone. Yun. Gusto ko lang din i-bring up yung translation ni Pastor Romy dun sa hymn in Tagalog. Ang title ay Diyos Nati Kutang Matibay. Tapos nun ang second line ay Tanggulang Digigiray. Anong ibig sabihin? Pareho ba yung meaning nun? Yung kuta yung kuta ay fortress. Taguan din yun, yung kuta. At yung kuta. Yung fortress. Yun yung, pero yung usually, kung nanonood ka ng mga action movie o mga dub na animation, pag may kalaban, sasabihin nila at susugurin natin yung kuta ng mga kalaban. Ay yung kanilang so usually yun yung kuta ay yung halimbawa sa usual action movie yung kanilang yung warehouse na na pinagtambayan ng mga kriminal, yun yung kuta. So kung iba pa yun yung tinutukoy minsan na kuta at tanggulan parang so hindi siya quite yung pader na natin, pero tanggulan basically nagapagtanggol so pwede mong taguan at hindi gigiray, ibig sabihin hindi gigiba. Gigiray. Ngayon ko lang din nalaman kung ano ibig sabihin ng bulwark. Inilagan din ni Pastor Romy yung salin niya doon sa sa From Age to Age. Kasi saka yung Lord Sabaoth, sabi niya ay dakilang totoo. Yun lang yan. Ako naman, Brother IE, yung sa yan yung that word above all earthly powers. Doon na-discuss mo na yung earthly powers ay yun yung gawa ng Diablo dito sa mundo, tama? Pero dun sa ibang comment, dun sa na yan ay earthly powers, naka-quotation mark siya, na tumutukoy doon sa mga persecutor ni Martin Luther. Yun yung parang isang comment doon. And gaano kaya katotoo yun? Hindi ko maalala ngayon kung ano yung salin ni Martin Luther sa earthly powers. Pero usually naman, even in biblical language, turing yung powers sa Colossians 1, yung authorities and rulers and authorities, all things were created through Him and for Him. Kahit yung mga yun, ay minsan tumutukoy sa spiritual powers and also earthly powers na mga tagapamuno at sila ay minsan ginagawang mga kalaban or rival objects of trust. So, maaaring tumukoy doon, pero doon din sa konteksto ng mismong kanta ay parang hindi naman necessarily yun ang nasa isip ni Martin Luther. All earthly powers, yung nananatili yung
yung salita ng Diyos at yung kanyang decree ay nagpapatuloy, hindi sa tulong nino man. Ganun. So, above all earthly power, siguro pati sa kanya, sa iba. So, hindi necessarily na may tinutukoy si Martin Luther na mga kaaway. Merong mga ganong kanta si Martin Luther na meron siyang tutukuying mga, minsan babanggitin niya Turk. So, babanggitin niya isang race. No, so, mga Turk daw, mga Muslim, ganun. Pero, dito, parang sa context ng kanta, from the Psalm 46 din, not necessarily referring to. Thank you. May tanong ka rin. Brother IE, na yan ba na awit na natin o kaya yung salin sa Tagalog? Or baka alam mo yung kanta to, no? Pwedeng pakikanta. Yun Sa yung, YouTube meron. yun yung kakantahin nating response team. Pagkatapos, yung A Mighty Fortress, ayokong awitin. Mag-special number. Pero kinakanta yun nga, yung sali ni Pastor Romy. Diyos natin kutang matibay, tanggulang di kikiray. Ayan. Parang yung sali niya dun nga sa Lord Sabaoth His name, ay sabi niya, dakilang totoo. Pwede din namang hari ng mga hukbo. Ay, crime din. Brother E, na-curious tuloy ako na since iniisa-isa mo yung bawat hymn, parang hindi na matatapos tong series mo ng Sunday School kung lahat ng Ay, hindi. lahat ng hymns yun nga, ay kukuha lang ako ng representative hymns from certain eras kung sa mga pagbabago ng hymns through history. Mga 6 lang. yun lang. Thank you. Meron pa. May oras pa. Brother, hindi naman may kinalaman dyan. Pero in the future, for future topic, pwede ba mag-suggest? Nang ano? Mag-suggest ng topic for Sunday school, if ever? Pwede naman po. Na walang kinalaman dito. Hindi kasi Pwede di ba niyo by ano tayo, topical tayo, di ba? So after that, yung hymns and psalms, meron ka na bang naka-line Meron up po. ba? O kung wala, pero pwede ba kami as members Pwede naman. mag-suggest ng, pastor, pwede ba mag-suggest ng topic? Ganun. Pwede naman. Line up natin. Para ilinya na. Hulog nyo daw po sa Dropbox. Suggestion box. May tanong po lang. Parang hindi naman tanong bro, pero gusto ko lang magpasalamat ulit na ang ganda nung natin, nung topic natin ngayon na parang mas nagkakaroon tayo ng appreciation dun sa kinakanta natin, no? So, mangyayari, yung mga next time na kakantahin natin yan, like yung response natin later, parang mas ma-appreciate natin ngayon yung yung pagkanta natin mamaya as a hymn response dun sa Mighty Fortress. And then kung ano pa yung mga susunod mo na hymn na itatopic, parang looking forward kaming lahat na malamang yun mas ma-appreciate natin yung mga hymns na yon sa future. Salamat, Brother Ai. Ang layunin nga natin dito ay singing with grace in our hearts to the Lord. Tulad nung sinasabi sa Colossians 3. At dapat din natin isipin yun as tungkol lamang sa ating emotional state when singing, na in our hearts ay meron tayong makikitang emotional joy. Kundi na una merong objective na alam natin yung biyaya na ating ikinagagalak. There's an objective grace being celebrated na kinikilala natin, and that grace is something that we put in our hearts and we rejoice in. And also, na makita natin yung pagkakasabi doon sa Colossians 3:16 kung ano ang layunin in the singing. Ang singing ay hindi lamang pagpapahayag ng ating puso at hindi lamang ganun ang gusto nating mangyari na ano yung pinaka-sincere na sinasabi mo sa iyong puso, yun lamang yung sabihin. Kundi ito ay itinalaga ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo doon sa kanyang instruction na isang paraan ito para magturuan. So sinasabi, to teach one another with psalms, hymns, and spiritual songs, and admonish one another. So, ibig sabihin pang magpagalitan ang isa't isa through psalms, hymns, and spiritual songs. So yung pag-aawitan na ginagawa at yung
mga awit na kinakanta natin ay kasangkapan din para ito ay maturuan tayo. So nagtuturo ito ng doctrine at yun nga yung magandang mga hymns ay merong lamang doctrine. Pero maliban doon ay nagpapaalala sa atin lalo na kung ano yung biyaya ng Diyos na ating ikinagagalak. Yung mismong hymn ay sinasanay tayo na magkaroon ng kagalakan doon sa biyayang iyon. At tinutulungan tayo na bilang isang iglesia at kaya tayo nag-aawitan sabay-sabay and to each other. Kaya nga hindi lamang ito to the Lord kundi to one another at among one another. Habang naririnig natin ang ating mga kasama na umaawit, na papalakas ito sa atin na may kasama ako, totoo itong pinangahawakan ko, at ikinagagalak natin na magkakasama tayo sa maawitan na yun. Kaya yun yung mga gusto nating maipagbigyan diin dito sa pag-aaral natin, na sa ating pag-aawitan ito'y kasangkapan ng Diyos para tayo palaguin. At yun nga ang sabi ni Pablo, to let the word of Christ dwell in us richly. Mas lalong naibabaon sa ating puso at sa ating kapulungan yung salita ng Diyos kung ito ang nagiging ating awitan. So, kung yun lamang, tayo po muna yung manalangin. At, Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagtuturo sa amin kung ano ang inyong mayamang biyaya sa amin kay Jesucristo. At salamat Panginoon sa mga kinasangkapan mo sa kasaysayan na magturo sa amin ng mga awit ng papuri na gumagabay sa amin na magkaroon ng tamang tugon sa mayamang biyayang iginawad mo sa amin. Tulungan niyo nga kami Panginoon na sa aming mga pag-aawitan ay makapagbigay kaming papuri sa inyo, na ito'y makita mong nagmumula sa aming puso may tunay na kagalakan, at ito rin maging kasangkapan na makapagturuan kami sa isa't isa, makapagpaalalahanan kami, at ito'y maging daan ng ikalalago namin at ikalalago ng aming kaligayahan at pagpupuri sa iyong pangalan. Samahan niyo pa po kami sa aming lahat ng gagawin sa buong araw na ito, na ito nga ay maging kasangkapan ng aming pag-init ng papuri sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tumayo po tayo.